Showbiz fanatics, Mr. Daniel Padilla bay hindi pa rin sinusukuan itong si Catherine Bernardo. Bay kalat na kalat po ang mga balita patungkol dyan. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat sa mga Katniel fans, sa mga supporters po ni Catherine at ni Daniel Padilla na lagi pong nag-aabang at sumusuporta at nanonood sa mga videos po natin. So ngayon pag-usapan natin ito kasi hanggang sa ngayon laman pa rin po ng mga news itong si Daniel Padilla at Catherine kasi syempre sa sobrang sikat po ng couple na ito, hindi talaga maaalis sa maraming mga Pinoy na umaasa pa rin tayo na magkakaroon ng good news, no, between Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Pero ang good news ay nananatili pa rin kay Catherine kasi si Catherine po ay talagang namamayagpag yung kanyang karera ngayong lalo na ngayong papasok na 2024. Sabi po ni Catherine ngayong 2024, mas marami po siyang mga proyekto, solo projects na magaganap at niluluto pa yung kanyang projects na gagawin po with Mr. Alden Richards, yung part 2 po ng Hello Love Goodbye. Kasi parang sinabi po ni Alden that he's really ready. Pwede niyang cancelin lahat kung matutuloy po or magaganap na yung part 2 ng kanilang movie. As of now, number 1 pa rin po sa Netflix ang movie ng A Very Good Girl with Miss Dali De Leon, na talaga namang kinakitaan si Miss Catherine ng kakaibang Catherine Bernardo. At syempre may panibago siyang movie na Elena na kakaiba din, medyo nag-level up talaga ang isang Catherine Bernardo. Pero eto na nga, mas nakakalurk ito kasi mainit pa rin ang isyong hiwalayan nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo na sa bagong revelasyong ibinalita na kumbaga kung bakit natagalan ng announcement. Yun nga, nalaman na natin yung announcement, diba? Merong ilang source na nagsabi na si Catherine umano ang kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel simula na, sabi niya. Nagsimula pala yung hiwalayan nila August, September. So mga panahon po na yun, for the longest time, ito pong si Daniel ay hindi po tinitigilan itong si Catherine. Hanggang sa ngayon po ay nagpapabalik-balik. Kumbaga parang dun, di ba nakatira na po si Catherine dun sa bagong bahay niya. Pero mula po nang naitayo yun, mula po nang nakalipat sila Catherine dun, ay hindi na po muli pang nakatapak si Daniel Padilla doon. So kaya pala itong si Catherine, minadali niya na rin na makalipat. Kasi nga itong si Daniel Padilla po ay pabalik-balik sa kanyang bahay. At pilit na nakikipagbalikan at umiiyak di umano ayon po sa ilang source. Ang dami-dami pong nakakarating ng mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso pero yung ibang pinahalagahan niya. Patuloy niya. Bagong araw ito ay hindi pa alam na magulang ni Catherine. So naibalita rin po sa isang showbiz vlog na dumaan din po si Miss Catherine sa depression. Kasi 'di ba parang sinabi po dito na bago po kumalat yung balitang ito, meron pong pagkakataon si Catherine na 3 araw straight na iyak lang ng iyak, hindi kumakain at nagkukulong lang sa kwarto. So tama nga po yung sinasabi nila na parang iniyak na lahat ni Catherine, kaya po itong si DJ kahit anong lapit, kahit ano po yung panunuyong ginagawa niya with Catherine, talagang sinarado na ni Catherine Bernardo yung kanyang puso. Nakita naman natin na parang sa mga videos and mga photos na naglalabasan with Miss Catherine Bernardo, pinapakita niya kung paano siya mag-move on, kung paano niya ipakita kay DJ na talagang hindi niya na basta-basta, na makukuha pang muli itong si Catherine. So this time, marami pong mga babae, ang talagang idinidikit sa pangalan ni Daniel Padilla. Pero lahat po yun, wala naman po silang inilalabas na mga ebidensya. So kahit nga po yung latest na talagang sinasabing naging dahilan ng hiwalayan ng dalawang ito, never nga rin pong nagbigay ng kanyang saloobin, Tanging ang PEP lang po ang naglabas ng isang news kung saan si girl po mismo ang pumunta dito po kay Catherine para aminin ng lahat. And this is really, kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, parang titigas talaga yung puso natin.
pagdating po sa ganung bagay, ano. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. Ano, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol sa isyong ito. Unahin po natin ang isang Katniel fan. Sabi ng isang user, oo, sa pagsayaw na lang ang galing gumiling at kumembot. Kaso na frozen lang dahil sa sobrang higpit sa ex na si DJ. Go lang idol, ipakitang lahat yung galing mo. Manood lang kaming mga fans mo. Ayun. So, in-explore na rin ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang talento sa pagsayaw. Although, pag nakita natin siya, she's not really a good dancer kasi parang nagsisimula pa lang siya mag-trainings, 'di ba? Magsisimula pa lang. Ngayon pa lang naman talaga natin siya nakita dun sa pinaka-hottest na na number sa pagsayaw, 'di ba? Karamihan na nakikita natin siya sumakanta siya with Mr. Daniel Padilla, 'di ba? Kaya mas maganda yon na talagang explore niya yung bagay na yun. Sabi ni Miss Melanie Takud, mag-move on na kayo, hindi lang sila yung favorite love teams nyo na hindi nagkatuluyan. Dapat mag-focus sila sa acting career. Hindi yung sikat lang sila dahil sa love team. Kaya tama sila sa Soberano. Yan, napakadali lang kasing sabihin na mag-move on ng lahat, diba? Pero, syempre, sa lahat ng mga nagmamahal kay Catherine at kay Daniel Padilla, parang ang hirap lang na makapag-move on, no? Talagang hanggang ngayon, nangangarap pa rin ang maraming mga Katniel fans that one day, may magandang mangyayari at development sa kanilang relasyon. Pero syempre, sabi ko nga lagi sa inyo, at the end of the day, only Catherine and Daniel Padilla would decide. And of course, sabi ng isang user, tama naman sinabi ni Kat, nag-uumpisa sila with respect, kaya maghiwalay din sila with respect. Isang workplace, kaya mas mabuti kung hindi na magkabalikan. Dapat turingan na lang silang bilang kaibigan at irespeto ang bawat isa. Although mahabang proseso ang healing process, pero overcome din nila yan sa tamang panahon. Actually, totoo po yan, ano. Talagang pag sinabi pong healing process, kaya ako mapapansin ninyo si Kat, talagang parang hindi siya natatahimik sa bahay, diba? Talagang kung hindi yung mga friends niya yung kasama niya sa isang lugar, yung pamilya niya. Pero nakikita natin how the family of Kat, diba, supported her sa lahat ng mga lakad niya sa healing process na meron po siya ngayon. And I know na unti-unti nagko-cope up na si Miss Catherine, diba, nakita nyo naman nung panahon ng ABS-CBN Christmas Special, sabi ng mga kaibigan niya, sobrang hanga sila kay Catherine for being so professional sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya naman, let's respect na lang their decision. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!